Okay, magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, Batang Maynila Toits po. O ito, pag-usapan natin si Mr. Bantag. Kasi mukhang mabubulok sa bilangguan itong si Mr. Bantag. Kasi mga kaibigan, halos lahat ata ng kaso meron na to eh. Rape na lang ata wala eh. Lahat ng kaso, magbanggit ka ng kaso na pwede mong isampa sa isang government official. Oh. Lahat mga kaibigan, nandito na. Sinalo na lahat mga kaibigan. So, ito kasi may bago na namang sinampang kaso laban kay Mr. Bantag. Pero bago natin pag-usapan yan, balikan po muna natin yung history. Paano ba na-involve ito si Mr. Bantag dito sa katakot-takot na patong-patong na kaso? Ito kasi si Mr. Bantag mga kaibigan, siya po yung inassign ni Presidente Duterte dyan po sa Bureau of Corrections. At siya po ay inassign dyan dahil sa kanyang kakaibang qualification. Dahil nagpapasabog po siya ng granada. Yan po yung qualification na nagustuhan ni dating Pangulo Duterte kay Bantag para ma-assign dyan sa Bureau of Corrections. O para nga naman na mapatay daw lahat ng drug lord dyan. O yun po yung dahilan kaya inassign ni Pangulong Duterte ito si Bantag dyan sa Bucor. At nung nandyan siya sa Bucor mga kaibigan, marami pong tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa po yung mga supporter ni Bantag na kesyo nung nandyan daw si Bantag, naubos daw yung droga, nawala raw lahat ng cellphone, yung mga kubul daw, giniba, binasag. At talagang gumanda raw ang takbo ng Bucor. Sabi nila. So ganun daw, kaya bilib na bilib sila dito kay Mr. Bantag. At isa pa sa kinabiliban nila mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga DDS, kahit hindi nila kilala si Bantag, bilib sila kasi bilib sila dun sa nag-assign. Ganun naman di ba? Pag ikaw ay panatiko, di ba, kahit mali na yung ginagawa ng idol mo, palakpak ka pa rin ng palakpak. Kahit mali na, sige, go, go, go! Ganun ang panatiko. So kaya naman, lagay siya dyan sa Bureau of Corrections. At nung nandyan siya mga kaibigan, na-involve siya dun sa kaso ng pagpatay kay Percy Lapid. Kasi mga kaibigan, yung itinuturo ng self-confessed gunman na kumontak sa kanya, nasa loob ng bilibid. Yun nga po si John Villamor. At nung napabalita yan sa media, nagulat na lang tayo, patay na, ito si John Villamor. Naunahan na. Binanata na sa loob. Syempre, babagsakan ng sisi ay itong si Mr. Bantag kasi siya yung director ng Bureau of Corrections. At ang nangyari, nagkabukuhan dyan mga kaibigan. At lumalabas nga, base dun sa mga statement o mga sinumpang salaysay ng mga inmate mismo dyan sa loob ng bilibid, ay etong ang si Mr. Bantag o itong si alias Tanda ang nag-utos sa kanila para magplano, mag-ipon ng budget o para patayin si Percy Lapid. O yan po yung yung unang kaso na isinampalaban kay Mr. Bantag. At kaya nga po siya nasuspinde. Actually, 2 beses na siya nasuspinde. Bago matapos yung kanyang suspension, meron na naman siyang kasong isinampalaban sa kanya. Yun yung pagbibigay niya ng pahintulot na ma-interview itong si Palparan. Yan ang naging rason kaya nasuspindi muli ito si Mr. Bantag, pangalawang suspension. Talagang ayaw na pabalikin. At di ba napabalita na nilalakad na ni Secretary Boying Remulla. Sabi nga ni Bantag, Injustice Secretary Boying Remulla. Nilalakad na ni Injustice Secretary Boying Remulla yung pagpalit dyan sa Bucor. At itatalaga na talaga bilang Director General ng Bucor etong si General Katapang. At wala na, talagang hindi na makakabalik si Mr. Bantag. So yan po yung mga unang mga kaso na pinintang kay Mr. Bantag. At iba pang mga kaso ay yung torture. Biruin niyo mga kaibigan, pati empleyado ginugulpi. Pati empleyado mga kaibigan, matindi mga kaibigan. So, ayon nga dun sa mga nababalita, di umano ito si Mr. Bantag, talagang matindi.
Walang sinasanto kahit empleyado. Kaya naman hindi tayo nagtataka. Etong mga inmate na walang kalaban-laban, mas kayang-kaya. Yung nga empleyado ginugulpi yung pa mga inmate. O di mas lalo ng ito yung nagpapatunay ng katauhan nito ni Mr. Bantag. At ngayon, ito, panibago na namang kaso. Walang kasawa-sawa. Grabe. Ito mga kaibigan, panibagong criminal case ang isinampa laban kay Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Ito naman ay kinalaman dun sa questionable disbursement ng 900 million para sa construction at repair ng mga prison facilities dyan sa Iwahig, dyan sa Davao at dyan sa Leyte. Kasi meron pong penal farm dyan. Yung tawag po sa Palawan, ito pong Iwahig Prison and Penal Farm. At dito naman sa Davao ay ang Davao Prison and Penal Farm. At sa Leyte naman ay ang Leyte Regional Prison, dyan po sa Abuyog, Southern Leyte. Ayan po, sinampahan ng panibagong criminal case. Naku, ang dami na. Grabe mga kaibigan So, ang nag-file po niyan ay ito mismo Director General. Ngayon po ay acting pa rin. Pero nilalakad na kay Presidente Bongbong Marcos na maging talagang siya na yung Director General ng Bucor. So, personal na umattend para mag-file ng complaint. Itong si Gregorio Katapang dyan sa Department of Justice. Aside from Bantag, ang mga naharap pa sa kaso, ito yung mga kaso mga kaibigan, makinig At tad-tad na po ng kaso to, ito, plunder, graft, malversation of public funds, violation of the Code of Conduct and ethical standards of public official and employees. So, ang mga kasamang nasampahan, Correction Technical Superintendent Arnold Jacinto Guzman, Correction Inspector Rick Rocacurba, Solomon Areniego, Correction Technical Officer 1, Jorel De Jesus, Correction Technical Officer 2, Angelo Castillo, and Correction Technical Officer Alexis Katindig. Yan yung mga nag-conspire. Yan po sila yung nagsabuatan. Para ma-divert o misappropriate yung pondo para sa construction of prison facilities in public bidding held on September 17, 2020. Nangyari mga kaibigan, ito na naman. Grabe nagsabuatan sila. They purposely and systematically orchestrated the diversion, misappropriation, and for consenting or permitting other persons to take public funds allocated to the Bureau of Corrections. Yan. Matindi mga kaibigan. At doon sa 900 million na kontrata, 273 million plus ayong na misappropriate na itong mga sangkot dito sa buwatan. At ayon sa abogado ng Bureau of Corrections, ang pinagsimulan daw ng kaso talagang pinagplanuhan mga kaibigan Ang ginawa nila, nag-create sila ng separate na Bucor Bidding and Awards Committee, yung BAC. So doon pa lang mga kaibigan, ang ginawa nilang BAC mga kaibigan ay para doon sa 3 projects na sinabi na nagkaroon sila ng violation. So, gumawa sila ng sarili nilang BAC. Hindi naman pwede yun Kasi may sariling Bucor sa Bidding and Awards Committee ang Bureau of Corrections. Gumawa siya ng sarili. Katanga. Alam nyo naman na bawal yun Ba't ka gagawa ng sarili mong awards committee? Meron namang existing na awards committee ang Bureau of Corrections. Diba? Anong klaseng kalokohan? Grabe namang garapala na yan. Garapala na pangungurakot siyang nangyari dyan. Ito ang ginawa nila, ito lang paggawa ng sarili nilang BAC. Violation na po ito ng Republic Act 9184 or the Government Procurement Reform Act. Pati na rin sa kanyang implementing rules and regulations. Talagang pinagplanuhan, talagang matindi itong mga to. Talagang nag-connive, talagang nagsabuatan. At syempre, kapag may sarili kang BAC, yung mga nanalong dyan, kontraktor, sigurado, kadikit ninyo.
So binigyan nila ng kontrata yung kadikit nilang kontraktor. Siyempre kapag kadikit mo, alam na this. Alam na mga kaibigan, kaya naman ang nangyari. So 300 bawat isang penal farm. So ang nangyari, nabayaran na sila. Ang total na nabayaran na dito sa mga kontraktor 95%. So kasi kapag 95% halos tapos na yan eh. Kasi may retention eh. Sabi mo retention 5%. So 95% ibig sabihin 100% na yung dapat accomplishment ng kontraktor. So yung 5% retention. In case na may repair, doon kukunin yun. 'Di ba? So sinagad nila yung bayad dito sa kontraktor. Pero nung tiningnan nila yung actual na accomplishment, walang ya. Yung iba 57%, yung iba 59%, yung iba 80%. O kaya average mo yon, ang lumalabas, sabihin na lang natin na 60 sa 65 o 70% yung accomplishment. Pero ang nabayaran sa kanila 95%. Matindi. Ang nangyari, binayaran na yung contractor. Siyempre yung contractor tuwan-tuwa. Advance payment. Akala nila kasi habang buhay sila dyan, hindi sila mabubuko. Nangyari ngayon mga kaibigan, nagkabulilyaso. Etong kanilang bossing, tambak-tambak ang kaso. Paano ngayon yan? Ang maiipit ngayon yan, yung kontraktor. Kasi itong kontraktor, bound siyang tapusin yung kontrata. Kaso yung pera, wala na, nailabas na, bayad na sa kanila. Saan napunta ibang pera? Siyempre, dun sa wala na, dun sa mga tinanggal na. Sino ba nakinabang? Yung mga taga-BJMP. Sino pa ba nakinabang dyan? Kaya nga kinasuhan itong si Mr. Bantag, pati na yung iba niyang kasamahan. Yung kanyang mga kasabot na tulongges. So kawawa dito yung contractor. Ito kinaimbestigahan pa yung worth 100 million diyan naman sa Correctional Institution for Women diyan sa Mandaluyong. Ito mga kaibigan yung mga kasong sinampalaban kay Mr. Bantag. Sabi ko nga po sa inyo lahat na ata. Kulang na lang rape. Pero lahat mga kaibigan, lahat ng klase ng kaso, wala na, sinalo na lahat ni Bantag. Nako. So mga kaibigan, sigurado, kapag itong si Mr. Bantag ay napatunayang guilty sa lahat ng ito, naku, mabubulok sa bilangguan ito si Bantag. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali, ganyan pala.